Ayan. So ganito po siya. Ito po yung pagpupultre dito sa amin. Ayan oh. Isang magandang araw sa inyo lahat at welcome po kay Commander DB kung saan na naman po magkukontent naman tungkol sa pag-business ng itik, kung saan ang laki ng kitaan dito mga ka-commander sa gustong mag-business. So bago natin ipagpapatuloy ang aking mga video, pwede pong pakipollow ng aking Facebook Commander DB, and of course pakisubscribe po ng aking YouTube channel Commander DB TV. So maraming salamat po sa inyong pagtugon. So ayan mga commander, kung mapapansin nyo, ayan si Tita Nancy, yan, tuwing umaga kasi at hapon, nagpapatulong sa akin si Tita Nancy na magpapasok at magpalabas ng itik nila. Mahirap kasi pag siya lang yung isa. So yan mga commander, talagang nagpapaspasa na, nag-uunan sila papunta dun sa kubol na pang-araw nila. Ayan, diyan sila mag-i-stay ng isang buong araw, maglalaro, magtutukan ng water lily, maglalaro sa tubig at magliligo. Ayan po, diyan din may patukaan na ring ilalagay diyan na planggana para maghapon na sila diyan mga commander. Ayan mga commander, ayan, natapos nang ipapasok sa pastulan malapit sa ilog ng kubol yung mga itik mga ka-commander. So, ang dami nila, nasa 1.5 yan mga commander. Yan mga commander, tapos na kami ni tita natin magpapasok ng itik doon sa kubol mga commander. Yan, diyan na sila maglalaro, diyan sila mag-i-stay ng buong araw at sila na lang ay papapatukayan sa pamamagitan ng feeds mga ka-commander. Ayan napapansin nyo, talagang excited na sila pumunta doon sa loob ng kulungan. So mga commander, dako naman tayo dito sa naiwang mga itlog. Kung nakikita niya, sobrang dami niyan mga ka-commander, sobrang dami yung kulay po. Itlog po yan. So ang isang itlog po ay napakahalaga kasi 10 piso po ang isang piraso. So ang pag-iitik at ang business ng pagbi-business ng pag-iitik talaga ay napakaganda. Tawag yan gawin kasi nga madali ang pera mga ka-commander. Ayan mga commander, kung napapansin nyo, nilibot ko nga yung camera mga ka-commander. Ayan, yan po yung mga nasa labas na itlog, yan po ay gagawin na lang pong itlog na pula, yung nasa loob naman po ay gagawin pong balot kasi yung po ay good. Yan, marami pong planggana ng kakalat kasi po tuwing gabi at pinapatuka pa talaga ng may-ari ng itikan yung feeds nila tita natin. So may tinuro si tita natin na namatay daw na itik. So natural lang po yan sa isang business, talagang may ganyan po talaga namamatay. Yan po siguro ay naipit dahil baka nadaganan, din may butas yan, baka dyan sila nagdapaan ang mga itik dyan. So sayang naman, di ba yun, tinipa pa ni tita Nancy yung namatay na itik. So ayan, ganun po talaga sa business. So tara, let's go, lipat po tayo doon sa kabilang kubol para mabigyan kayo ng technique ng mga tao dito For today's video, sa pag-aalaga ng itik. Natin yung mga mag-itik. So yung isang pangkat na mag-itik na videohan ko na, pero yung isa, yung pinakang maraming itik mga ka-commander, puntahan natin kung kamusta naman yung lagay ng mga itlog. Lagay ng itlog talaga. So yung itik industry, ayan, shoutout po kay Kuya Dan ng UAE, nagtawag po sa akin. So shoutout, di ko po nakuha yung information ko ng pangalan, pero nagpakilala sa akin na shoutout po si Dan, napanood daw yung aking YouTube channel. So maraming salamat Kuya Dan. Tara, punta natin sila Junel dun sa maraming itik. So yung kasi konti lang yon, nasa 1.5 lang. Yung dito sa kabila, yun yung pinakamaraming pangkat ng itik. Tara, puntahan natin. Ayun, ulitin ko, ang itik industry first, napakagandang business po, basta tutukan nyo lang. Ikaw mismo yung handle ng mga itik. Kung halimbawa ikaw ay gusto mong mag-business ng itik, ikaw mismo yung handle ng iyong business sa pag-itikan para mas masubaybayan mo kung ano yung kitaan o ano yung mga nilalabas at pinapasok na kung para ma-monitor mo yung nilalabas at pinapasok ng pera sa larangan ng pagbi-business ng itik mga commander. So tara, let's go, punta natin yung sobrang daming itik. Tara. Ayan mga commander, kung nakikita nyo yung mga tent na yan, yan po yan yung isa sa pinakamaraming grupo ng mag-itik dito sa amin, sa area namin. So yun pa, meron pa doon. Ayan, at doon sa kabila meron pa rin. Ayan, tara, punta natin, let's go. Bibidyo tayo. Mga commander, tanong-tanong tayo dito upang malaman nyo kung paano mag-handle ng itik mga commander at paano yung mga tamang method ng pag-handle ng itik. Tara, let's go. Kaway muna kay Kenteng. Kenteng, kamusta naman? Kamusta ang dito lagay? Sa mga nagtatanong po, ito po yung checksor. Hindi ko na po, checksor po yung patuka. Yan, mga nagtatanong po sa patuka nito. Ito po yung patuka nila, Kenteng, checksor. So, Kenteng, okay ba ang itlog? Okay. Ito si Kenteng, ito po ay isa sa expert na mag-itik. Kenteng, sa paglarangan ng pag-itik, maganda bang kitaan dito? Maganda. Malaki lang punan. Malaking punan, pero yung kita Ay, talagang sobrang bawi. sobrang bawi, no? Sa isang sa isang halimbawa
ano, halimbawa yung crafting ng palay ay medyo matagal, ay talagang maraming mapapastulan, di ba no? Yun. So, kenting ilan yung alaga mo ngayong ano? Siguro, 1-2. 1 to. Yung 1 to na itik na no. Pero pag yan ito yung sa palayan, maganda talaga tong ano. Pero dito sa pagpupultre okay naman. Talagang tingin mo kaya ano kikita pag nagpupultre. Ano kita? Kaya sa akin, isipin din ng itlog. Ngayon, Oo. 700 no. Nakakaya ng ano, 2 sakot kalahati. 2 sa lahat. So magkano lang puna noon? Pwede 4-5. wala pa. Wala pa. 7 bago. Ito lang. 3-8. 3.8. Tapos 7,000, 'di ba? 10, 7,000 yung kikitain no. So meron kang 3.8, meron kang ano, 3.2 no. Araw-araw. Ay 3.2 araw-araw no. Sa 1 to. So tara Kenting, magpapatoka ka ba? Tara. Ano natin si Kenting dahil magpapatoka siya ng ano ng itik. Tara, let's go Kenting. Marami to. Ito si Kenting talagang expert na po to sa pag-iitikan. Siguro more than ilang years ka na nag-itik Kenting? Matagal na. May mga 20 years? Hindi lang. Hindi lang 20 years. So ito yung kanyang itikan. Ito yung kay sa kabila. Ito. Ang daming itik ng mga komander oh. Ayan. Ito po yung kubol nila. So, ayan oh. Ang dami mga komander kung napapansin nyo. At yung mayroon pa yun doon. Oh, ito. Ito yung itlog na nakuliktan nila. At ito yung kikinting ngayon. Ayan. Ito yung nakakulikta ko na kinting. Nakakulikta ko lang ng itlog. 3 kahon. Ito nakulikta na kinting oh. Grabe, ang dami. So ang dami. Nasa 700 daw. So ayan, magpapatok sa kinting. Puntahan natin yung ano na kinting ang patokaan. Ayan. So ganito po siya. Ito po yung pagpupultre dito sa amin. Ayan oh. Ayan mga commander, si Quentin po ay nasa 30 years na atang mag-itik ito. Ito siya, nagpapatoka ng, ito nagbibigay ng bahog. Ang kanyang alaga po ay 1-2. Ayan po yung kanyang itik na alaga. Yung kabila naman po, iba naman po ang nag-alaga dito. Ayan, pero ito si Quentin. Quentin, marami pang nanonood sa akin sa ibang bansa. Shout out mo mga taga ibang bansa na gustong mag-alaga ng itik o magnegosyo ng itik. Ayan, ano bang mabibigay mo ng tips sa kanila? Talagang mausan ng kalaga. Ang daming itlog. Tutukan mo lang talaga. Oo. Ayun. Kailangan tayo tutukan para kita ng bahog. Oo. Ano Kenteng, ang pagkakaiba sa ano yung pupuntahin mo sa palayan na maghirap ko o dito sa magpupultre ka lang? Yung batang itik, dito tayo sa poultry. Pultre, pag batang itik. Kahit matagal ay sigurado kita. Dito no, wala nang hirap no. Walang tubig-tubig ka nga natin. Dahil magandang tubig. Oo. Napakagandang tubig dito mga commander. Ayan no. So sabi ni Kenteng, kung halimbawa yung magpunta ka ng palayan, Malaking kita doon ay walang piho doon. walang piho. Dito. Dito may piho kasi nga ano, Araw-araw yan ay walang bargo. walang bargo no, araw-araw no. Ang isa lang sa kagandahan pag nagpupultre ka, kailangan may ilog kang ganito. Ganto kalinis, tama Kenteng no? Oo. May ilog na ganto kalinis ang inyong area. Kung may ilog kayong ganto, ayan, pwede kayong magpultre. Ito yung advice ni Kenteng, no? Diba Kenteng? May tubig kang pinagkukunan. Malwan. Oo, maalwan. Yun po, halimbawa kung gusto nyong mag itik industry, humanap po kayo ng pwesto na magandang ilog, yung hindi nababahaan. At yung ilog, ay itong tubig na to ay talagang maganda pa inuman para sa itik. Para ayun talagang ang iyong kita sa pagpupultre ay maganda. At least dito sa pagpupultre, hindi ka na maghihirap, di ba, Kenteng? May katulong kang isang bata yan. Pa. Ano pa yun Kaya para sa iyo, mas maganda ang magpultre. Ayo. Yun, basta bata lang daw yung itik, no? Batang itik. Yun ang mga technique ni diskarte ni Kenteng. Sa tulingan muna tayo para hindi masyadong malugi. Pag medyo Pag may dadang itik. may dadang itik, pero pag nagsimula kang batang itik, Ay, dito na muna. dito na sa sa Bago natin poultry. ilabas, may taon. Isang Taon. yun ang diskarte. Oo. Pag bata, dito sa magpultre ka. Kung may area kang ganito, malinis sa tubig, hindi nababahaan, yan, magpultre ka. Pero pag halimbawa tumanda na yung itik mo, yun, ilagay mo sa palayan. Paligaw. Ano bang pinagkaiba ng poultre at yung sa palayan? Ay,
siyempre sa tubigan, maluwag ang kita, malaki ang kita, walang Malaki. gastos. Oo. Dito, ay gastos sa kalate, ay ka namang araw-araw naman. Oo. Sa palayan kasi, yung pakisama, di ba, Kenting, no? Oo. Isa sa makikisama ka sa maraming ano. Kasi bigyan mo rin ng itlog yan. Oo. Ay pag ikaw ay dito sa nagpupultik ka, Isang business lang, ay di. oo. Okay na. Pati kung halimbawa na meron kang ano, kung sarili mo ay wala kang panatag ng loob mo na wala kang ano, wala kang papakisamahan kasi sarili mo 'yon. 'Yun ang maganda po kung halimbawa may area kang ganito. Ano mula ka ngayon mag-alaga. Dalawa kaya. Ayun. So ayun mga commander. Boss, magandang maga. Talagang mag-alaga ng itik. Tsaga lang. Pero pag nasutin, magandang kumita. Ito po may dalawang method ang pag-aalaga ng itik. Isa sa yung papalagaw mo sa palayan o yung sa rice field ng mga bagong ani, idadala nyo doon. Meron din nagpupulte. May mga advantage po yan, depende sa area nyo. Katulad dito sa area nito, napakagandang advantage dito sa Mag-itik. Kasi nga maganda yung tubig, maganda yung area. Pero kung may area kang ganito, magpulte ka na lang. Kasi pa nagpulte ka mga kakommander, napakadali. Araw-araw ay sure mo lang. Oo, hindi ka maghihirap basta may puhunan ka lang sa pangbili ng feeds. 'Di ba, Kenting, no? Kung gala mo sa 1 to 700, ito ay 700 yung initlog ng itik niya. Nakain Dalawat kahating ano lang, feeds lang. So magkano yung kinita ni Kenting kaagad? Yung may-ari, 'di ba, Kenting, no? 2.8 ay 3.8 tama, Kenting. 3.8 sa isang araw, no? 3.8 sa isang buwan, sa 10 araw meron ka ng 38,000 sa 10 araw. Sa 30 ilan 'yon? Nasa ano ka? Nasa more than 108,000 sa isang buwan. Pag meron kang 1,200 itik na alaga, so 1,800 ay 100,000 108,000 ano ka sa buwan. So napakalaki, no? Yung po hindi ka na pupunta kung saan saan, nagpupulti ka na lang, meron kang 108,000 pesos. May edad na itik pa yan. May edad na itik pa. Tama, ibig sabihin may edad pa ito, Kenting. Oo, may edad na. Kung yun ay bata, lalo na sagad ang itig niyan. Ibig sabihin kung halimbawa 1 to, more than nasa 900 o 1,000. Ay, sa 1,000, kayang-kaya. Ganun. Kaya pala mas maganda pa rin taga sa akin na nakikita ko sa kanila, mas maganda pa rin taga magpulte. Basta may area ka lang na ganito. Diba, Kenting, na Kasi kasi? may ilog na maganda. May ilog na maganda. So, Malinis. hanggang dito na lang yung aking pag-vlog. So maraming salamat, Kenting, ayan sa mga binigay mong idea sa poultry ba o pupunta sa palayan. Pero sabi ni Kenting, mas mainam daw ang mag-poultry. Ayun. So ayan mga komandar sa Kasi ang itik hindi mawala. hindi katulad sa ano. Sa tubigan, mahirap pa. Maraming risk pala sa palayan. Pakisama sa may-ari ng palayan, pakisama sa mga tao na kapalibot. Pag medyo pampangitik mo, nalingatan mo, mawala pa. Mawala pa yun. Hindi nakakulong. Yung Kaya pala maganda yung, dito. mas maganda yung nagpo-poultry talaga. Yan. Ito pa, May punan lang agad. tip lang po, kung may puhunan kayo, mag-poultry na po kayo. Kasi sabi nga ano Kenting, sure ball ang kita sa kung 1 year ka magpo-poultry, sure ball po 'yun, tama, Kenting. Sure ball yung ano mo, yung kita mo. Kapag endless sa palayan kasi may season po yung anihan. 4 months ka lang, malaki ang kinita mo. 4 months lang, ang 4 months yung 4 months na yun, sa loob ng 3 buwan ulit ikaw magpapakain. Kasi nga, pag galing ng palayan, hindi naman basta-basta mangitlog dito sa poultry yan. Ay kung unless na naka-poultry ka, dire-diretso yun in 1 year, diba? Kumita ka ng 3 araw, 10,000. Maintenance yun. Talagang araw-araw yun. Araw-araw, 3,000. Diba? Eh, papasad mo na naman sa tao, magkano lang. Pagpalagay na 10,000 na lang sa isang tao, malaki na yon. Isang buwan, malaki na yon. Ang pakain mo ay nasa 10,000 na lang rin. O, diba? Linis ka na lang 100, meron kang 80,000 monthly pagdating sa pagpupultre. Sa 1,200 heads ng itik. Yun po ay mga matatanda pa yon. Ay kung halimbawa mga bata pa. Kung itlogan ka ng 100%, sobrang laki po ang kita dito sa pagpupultre. Kaya mga commander, kung may area kayo na ganito ang area nyo sa inyong lugar at sarili nyo, wag kayo at may puhunan kayo, wala. Magkakakwarta ko. So hanggang dito na lang mga commander. Kenting, maraming salamat, Kenting. Ayan. Ganda na dito, Kenting, no? Batang itik na, kalong na po. Bilalo niyan. Sagad ang itik yan. Ito? Sagad yan. Kanya